Handa na po ba kayo? Saan? Saan kayo handa? Handa tayong makinig? Praise the Lord. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mo akong kausapin. Mahalaga ang oras na ito. Tama, mahalaga po ang oras na ito kasi oras de peligro. Kaya kailangan magiging aware ka sa katabi mo. So praise the Lord, it's my honor and privilege na makasama kayo ngayong hapon. Makasama ang bawat isa sa inyo para sumamba. At itong bahay-sambahan ay ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Amen po. Itong simbahang ito ay ang Diyos ang nagmamay-ari. Dinadala tayo ng Panginoon sa bawat services na mayroon tayo para magsama-sama upang parangalan ang Diyos. Kaya, yung pinaka-the best na tatay natin ay parangalan natin, yung tatay natin sa langit. Ibalik natin yung papuri. Ibalik natin yung pasasalamat. Siya ang tunay na tatay. Siya ang tunay na daddy. Hello! Praise the Lord. So, tayo ngayon po ay magsimula sa atin pong pag-aaral. Ang atin pong text na gagamitin ay Exodus chapter 14 from verse 10 to 16. Pero una muna po nating basahin yung 10 to 11. Sorry po sa inyo, old version po yung nakikita ninyo ngayon. Huwag kayong malungkot. Dahil kamukha ko naman po yon. Ibang version niya lang to. Sabi po sa verse 10, nang malapit na ang paraon, nakita ng mga Israelita na papalapit ang mga Ehipsyo. Matindi silang natakot kaya humingi sila ng tulong kay Yahweh. Verse 11, sinabi nila kay Moses, wala na bang libingan sa Ehipto, kaya dinala mo kami rito sa ilang para mamatay? Bakit mo kami inilabas sa Ehipto? Samahan po ninyo akong i-preach sa inyong katabi ang title ng ating pong pag-uusapan ngayon, Moving Forward in the Midst of Crisis. Sa katabi nga ni, hindi niyo naman pinreach sa inyong katabi. Sabi natin, i-preach niyo sa inyong katabi. Ulitin natin. Okay po ba yun? Okay. Moving forward in the midst of crisis. Yung iba hindi pa rin sinabi. But anyway, magpapatuloy tayo. Ito pong Exodus chapter 14 ay napakahalagang tagpo, no? Sa lumang tipan, ipinapakita rito yung transition ng mga Israelite from takot patungo sa pananampalataya. Hello? So ngayon, nung binasa natin yung verse 10, meron silang problemang kinakaharap. Ano ang naging response ng mga Israelites noong na sila ay nakakita ng problema, nakaramdam ng problema? Ang sabi riyan, matinding takot. Sabihin mo sa katabi mo, matinding takot. Okay? Bakit? Kasi naipit sila sa dalawang problema. Ano yung dalawang problema na yan? Hindi yung katabi mo. Kundi ang problema, nakaharap sila sa dagat. Yung nasa likuran nila, andyan yung mga humahabol na grupo ni Paraon para sila ay tugisin at ibalik sa Egypt. Malaki pong problema sapagkat nakita nila na itong mga humahabol sa kanila ay nasasandatahan. Maraming karwaheng pangdigma at silang lahat ay hahabulin. So sa matinding takot,
Ano ang naging response nila pagkatapos silang magsabi na humingi sila ng tulong kay Yahweh? Sa ibang translation, they cried out to God. Humingi sila ng tulong. After nilang masabi yung kanilang problema, ano ang kasunod na lumabas sa kanilang mga bibig? Verse 11. Ulitin natin. Ang sabi po, hello, nandiyan kayo? Sinabi nila kay Moses, wala bang libingan sa Ehipto kaya't dinala mo kami rito sa ilang para mamatay? Yun ang tanong nila eh. Hello? Bakit mo kami inilabas? So ibig sabihin, yung tanong na iyon ay nagpapahiwatig na bakit mo pa kami dinala-dala dito? Hindi naman pala maganda yung kahihinatnan. Bakit mo kami dinala sa lugar na ito na kami ngayon ay nakaharap sa dalawang problema? Kung tatawid kami sa dagat, saan ang bangka? Saan ang barko? Kung babalik kami, ang Egyptian. So, ang ibig sabihin, wala silang choice, kundi mag-complain. Kung minsan, yung katabi mo, pag nakaranas ng matinding problema, bakit Lord? Lord, bakit? Kung saan ako nagiging mananampalataya, nagsiserve sa'yo, tuloy-tuloy akong nagpapagamit sa'yo, bakit ang daming problema? Bakit, Lord? Siguro yung nagtatanong na yon, mahilig mag-Jollibee. May bakit doon eh. Yun naman po talaga ang immediate response ng maraming mga Kristiyano. Kaya sabihin mo sa katabi mo, hindi ka kasama sa kanila. Na laging itatanong sa Lord, kung may problema, bakit ako pa Lord? Mabuti nga ikaw eh. Bakit ko nasabi yon? Dahil kahit na may problema ka, tingnan mo, ang Diyos, ang siyang bahala sa'yo. Meron kang Diyos na kailangan pagtiwalaan. Then, kailangan ba silang magpatuloy? Ang kanilang response ay mag-complain. Sinisi nila ang kanilang leader. Ano ang sabi? Sa halip na magtiwala, sa halip na manalangin, sa halip na tumawag sa Diyos, at patuloy na panghawakan yung mga promises ng Panginoon, na-tempt sila na magreklamo. Amen pa? Kung dumating yung mga matinding pagsubok, madali nating silipin yung nakaraan, madali nating balikan yung nakaraan. Bakit? Kasi nasanay na tayo. Ang akala natin, okay lang. Sa mga season natin ngayon na tayo ay nakakaranas ng mga discomfort sa buhay. Hindi yan ang plano ng Diyos. Oo, may pagsubok. Oo, may kapighatian. Oo, may kahirapan. Oo, may karamdaman. Pero dapat nating malaman, oo, may malaking Diyos. May makapangyarihang Diyos. Hindi pineapple juice, kundi tunay na Diyos. Nagkakaintindihan po tayo. Kaya huwag tayong matakot. Dahil alam natin na dati na tayong takot. Okay? Then, ano pa ang sabi sa verse 12? Tingnan ninyo. Ang sabi ng mga Israelite kay Moses, hindi ba sinabi namin iyon, sinabi namin sa iyo noon, saan? Sa Egypt pa. Bago pa sila umalis. Napabayaan mo na kaming maglingkod sa Ehipsyo. Bakit? Kasi mas mabuti pang maging alipin. Hallelujah! Kaysa mamatay dito sa ilang. So ang mindset nila, okay lang na maging alipin. Pero ang mindset ng Lord, kailangan kayong lumaya.
Gusto ng Diyos na ikaw ay malaya. Ayaw ng Diyos na ikaw ay maging alipin ng kasalanan. Ayaw ng Diyos na maging alipin tayo ng nakaraan. Gusto ng Panginoon, yung ma-acquire natin, yung brand new life na offer ng Panginoon. At yun po yung sinasabi natin sa kanta, binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Tingnan mo yung katabi mo. Sa susunod na Sunday, bago na yan. Hindi mo na makikilala yan. Hindi mo na makikita kung sino siya ngayon. Bakit? May process ang Panginoon. May pagbabago. So ayaw ng Panginoon na manatili tayong alipin. Amen po ba? Ngayon, anong naging response? Kung ako si Moises, babalikan kita. Bakit? Bakit mo ako sisisihin? Bakit ka sa akin mag-complain? Hindi naman ako ang dahilan kung bakit kayo nandito ngayon. Si Lord naman. Amen. Pero alam nyo kung ano ang sagot ni Moses? Verse 13. Sumagot si Moses sa taong bayan, sa madlang people. Ano ang sabi? Huwag kayong matakot. Ha? Huwag matakot? Dagat? Kaaway? Paanong sasabihin mo hindi kami matatakot? Hello? At ano ang kasunod na sinabi ni Moses? Manatili kayo at tingnan ninyo kung paano kayo ililigtas ni Yahweh ngayon. Grabe yung statement na yun. Yung nararamdaman ng mga tao na takot, tapos ito yung kanilang maririnig, tapos wala silang source na nakikita kung paano mangyayari yung mga bagay na yon. Wala silang except na magagawa. Kundi nakaharap sila sa dalawang nag-uuntugan na problema. Nakaranas na po ba kayo? Karoon kayo ng problema? Day 1. Hindi pa tapos yung day 1, nagkaroon ng day 2. Hindi pa tapos yung day 2, andyan yung day 3. At sasabihin mo, Lord, wala na bang katapusan to? Alam niyo, ang problema, hindi para pahirapan ka. Hindi para ibagsak ka. Hindi para panghinain ka. Ang problema ay inaalaw ng Panginoon para ikaw ay patatagin. Ikaw ay pagtibayin sa iyong pananampalataya para lingkod ka ng totoo. Yung iyong paglalakbay sa ating Christian journey ay tuloy-tuloy. Kahit may problema at wala mang pera, di ba't laging masaya? Hallelujah! So, eto pa yung surprising. I-highlights mo nga. Ito ang sabi, ang Ehipsyong iyan na nakikita ninyo ngayon ay hindi na ninyo makikita kailanman. Wow! Kung ikaw ang makakarinig na yun na nakikita mo yung dagat, nakikita mo yung mga Egyptian, totoo ba yun? Anong gagawin mo? May sapat ba tayong kakayahan para sila ay lipulin? May kakayahan ba tayo para magtagumpay sa kanila? Wala. At wala silang nakikita. Pero bilang leader, si Moses ang nakikita niya na walang imposible sa Diyos. Yung hindi mo ngayon kaya ng Diyos. Yung hindi mo kayang pagtagumpayan, napagtagumpayan na ng Diyos. Kaya pwede mong sabihin, ang laban na to ay para sa iyo. Amen po? So yung laban na yon ay hindi sa kanila, kundi ang laban na yon ay laban ng Diyos para sa kanila. Yung laban mo ngayon, hindi mo na kailangan gumamit ng lakas. Hindi mo na kailangan gumamit ng talino. Hindi mo na kailangan gumamit ng lifeline. Hindi mo na rin kailangan tumawag ng call a friend. Kasi mayroon kang kaibigang hindi nagbabago. Woo! Meron kang Diyos
na hindi nakakalimot sa iyo. At lagi kang inaalala. So anong ibig sabihin? Yung salitang huwag kang matakot, hindi madaling tanggapin. Kapag dumarating tayo sa dulo na parang wala ng exit, na kailangan na natin harapin yung mga sitwasyon. Pero ang sabi ni Moses sa kanila, huwag kayong matakot. Pinapaalala ni Moses sa kanila na ang takot ay nagpapalabo sa kapangyarihan ng Diyos na kailangan mo dapat gamitin, pero hindi natin nagagamit. Ang nagagamit natin ay yung takot. Ano pa ang sabi riyan? Ang sabi po, ang tunay na matapang ay umiinom ng barakong kape. Joke lang. Ang tunay na matapang ay hindi yung kawalan ng takot, kundi ang tunay na matapang ay nagpapatuloy sa kabila ng takot. Bakit? Kasi umaasa siya na sa patuloy niya paglalakad, sa patuloy niya pagsunod sa Diyos, merong Diyos na aagapay sa kanya. Merong Diyos na magpapalakas sa kanya. Amen. Kaya sabihin mo, kung okay sa kanya, no, tapikin mo yung katabi mo, don't worry, be happy. Ang paalala ni Moses, huwag magpadala sa takot. Ang takot ay nagpapahina ng ating pananampalataya. Sino naman ang hindi nagkakaroon ng takot? Lahat naman tayo, tama? Pero hindi tayo dapat magpadaig sa takot. Yun po ang ibig sabihin. Hindi po natin pwedeng sabihin, excuse tayo sa takot. Hindi po. Lahat tayo nakakaranas niyan. Pero ang mahalaga lang, importante, ang importante, yan, gets nyo? Okay? Bakit sinabi ni Moses na huwag matakot? Kasi malinaw yung sasabihin niya sa verse 14. Ano ang sabi riyan? Si Yahweh ang makikipaglaban para sa inyo. Woo! Laban ng Diyos. Kailangan mong paniwalaan. Ano ang sabi? Ano ang kailangan mo lang gawin? Manahimik. Ang ibig sabihin, hindi ka na ba pwedeng magsalita? Hindi ka na kailangan makipag-usap sa kasama mo? Ang ibig sabihin pong pananahimik, ihinto mo na ang pagko-complain. Ihinto mo na ang pagrireklamo. Paniwalaan mong may problema, pero paniwalaan mo ring may Diyos. May Diyos na makapangyarihan. At yun yung Diyos na yon ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. Hallelujah! Kasi ayaw ng Diyos na ang kanyang mga anak ay talunan. Kaya sabihin mo sa katabi mo with humility, tagumpay ka. Sabi naman ng sinabihan mo, talaga lang ha. Oo, tagumpay tayo kay Kristo. Lahat tayo ay pinagtatagumpay. At ito pa ang maganda. Nung si Kristo ay nagtagumpay, ang sabi ng Scripture, ipinarada kayo sa mga mananagumpay. Grabe yan. Hindi sila natuwa. Okay lang. Ako lang yata ang natuwa dahil tagumpay. So ang problema po ay si Yahweh ang makikipaglaban. Ang Diyos ang siyang makikipaglaban para sa atin. Hindi sa pamamagitan ng lakas, hindi sa pamamagitan ng talino, kundi by the power of God. Kadalasan, nakakalimutan natin yung salita ng Diyos na siya nating napapakinggan. Madali nating ma-share na magpapalakas ng mga taong nasa problema. Madali natin silang payuhan. Madali natin silang encourage na kapag may problema, sige lang,
Lapit lang sa Lord. Pero kapag tayo na ang dumaraan doon sa problemang, the same problem, hindi natin magawa na payuhan yung ating sarili. Hindi natin magawa na gamitin yung power ng Lord. Kasi bakit? Dahil mas malakas kapag tiningnan natin yung problema, mas malakas yung kanyang kapangyarihan. Pero ang sabi ni Moses sa kanila, huwag matakot. Ang Diyos ang makikipaglaban para sa inyo. Hallelujah. Amen po ba? At kailangang manahimik. Ibig sabihin, kailangan kumalma lang ang isip. Kasi kapag tayo ay takot, kapag tayo ay punong-puno ng problema, stress tayo, hindi tayo nakakapag-isip ng tama. Hindi tayo nakakapag-desisyon ng tama. At kapag hindi tayo nakapag-desisyon ng tama, may tama ka. Tatamaan ka talaga ng problema. Kapag mali yung desisyon natin gagawin, yung hakbang natin gagawin, yung solusyon ay magiging up-up solusyon lang. Woo! Pagkatapos na kumalma ang kaisipan, kailangan buong puso magtiwala sa Diyos. Amen. Kasi bakit? May gagawing himala ang Diyos. Naalala ko tuloy, nandito yung aking pinakamagandang nanay sa balat ng lupa. Si Nanay Sita. Okay? Naalala namin yung kwentong ito. At buhay na buhay sa amin kung papaano ang Diyos na gumawa ng himala sa gitna ng malaking problema namin. Habang si Nanay Sita nagluluto, tanghaling tapat, kasi darating na yung aming mga anak, 2 anak pa lang namin, yung eldest at yung pangalawa, ang nag-aaral noon, elementary. Habang si Nanay Sita nagluluto, biglang namatay ang kalan. Nawala ng gas. Nagtanong ako sa kanya, paano to? May pambili ba tayong gas? Sabi ni Nanay, walang pambili. Biglang dumating sa isip ko yung word, lumuhod ka. Paluluhurin ako sa tapat ng tangke. Ano, makikiusap? Magmapakaawa ba ako? Eh dahil yun yung word na narinig ko, lumuhod naman ako ngayon. Pagkaluhod ko, dumating yung word na mag-pray ka. So pinag-pray ko, Lord, hayaan mong maluto lang yung hindi lutong pagkain kasi ang aming mga anak walang dadat ng pagkaing luto. Pagtayo ko ng ganun, pinihit ko yung, ano tawag noon? Gas range ba? Ayun na nga. Biglang umapoy! Hallelujah! Naluto yung lutuin. And sabi namin, praise the Lord, tuwang-tuwa na ako, libre gas. Kinaumagahan, hindi na sumindi. Siguro sabi ng Lord, nasanay ka sa libre ha? Di ba yung maraming Kristiyano gusto libre lagi? Pero hindi ka yun, hindi ikaw yon. Bakit hindi na? Kasi dumating yung blessing, may pambili na ako ng gas. Alam niyo, hindi lamang yon yung mga miracles ng Panginoon. Tulad ng mga Israelita, hindi nila naalala na nung doon pa sila sa Egypt, maraming mga miracles yung naranasan nila, yung sunod-sunod na mga salot, pero binigyan sila ng tagumpay ng Panginoon. Pero doon sila nakaharap sa tubig. Yung sa likod, Egyptian, hindi nila naalalang may kapangyarihan pala ang Diyos na tumawag sa kanila. Ganyan tayo, kuminsan nakakalimot. Kaya sabihin mo sa katabi mo, isip-isip din pag may time. Amen po? Ano pa? Nung ako'y tinawag maging full-time,
Niwan ko yung aking trabaho. Dahil hindi ko kayang tanggihan yung conviction sa aking puso na paglingkuran ng Panginoon. Noong mga unang taon, wala akong pakiramdam kung saan kami kukuha ng aming supply araw-araw, kung saan kami kukuha ni Nanay Sita ng pantusto sa pag-aaral ng aming mga anak. Isang araw na-realize ko na lang, may mga anak pala akong nag-aaral. Meron pala akong babayarang rental ng bahay. Meron akong electric bill. Meron akong water bill. Telephone bill. Kaya ang nauwi, puro bill. Ang sabi ko, Lord, ang dami ko palang problema. Pero huminto ba sa Tatay Larry? Hindi. Bakit? Kasi alam ko, yung tumawag sa aking Diyos ay makapangyarihan. Kaya dumating ako sa time na mas malakas. Yung pagmamahal at pagsunod sa Panginoon, ginamit ng Lord yung aking pananampalataya para sa Kanya, para siya ay nag-provide. Hindi na rin namin nararanasan ngayon na mawala ng gas dahil walang pambili. Nakarating ako ng 2026 mula ng 19. Huwag na ninyong alamin. Kasi halata na ninyo ako. Okay? Ano pang sabi? Ito ang maganda. Kasi napansin ngayon ni Yahweh na itong si Moses ay lumapit sa kanya. Ang sabi sa verse 15, sabi ni Yahweh kay Moses, bakit humihingi ka ng tulong sa akin? Bakit nga ba? Di ba kanino tayo hingi ng tulong? Di ba sa tatay natin? Hindi pala. Kung minsan, ang atin pong mga lifeline na tinatawagan ay yung mga tao ring may kahinaan, mga tao ding may limitasyon ang magagawa. Kaya kung minsan, nabibigo tayo dahil hindi tayo nakakakuha ng tulong. Hello? Pero gusto kong sabihin sa bawat isa, ang tao may limitasyon ang magagawa. Pero ang Diyos, meron siyang unlimited power. Unlimited wisdom. Unlimited love para ka ay tulungan. Amen po? So ano ngayon ang sinabi ni Yahweh kay Moses? Ano ang sabi? Sabihin mo sa mga Israelita, magpatuloy sila sa kanilang paglalakad, ha? Saan kami maglalakad? Pabalik? Maglalakad ba kami sa tubig? Grabe yung statement. Kung ako makakarinig, ito bang si Moses tinag-iisip? Palalakarin kami sa tubig. Ako po, laki akong mangingisda nung ako ay nagbibinata. Nagbibinata pa rin din naman ako ngayon. Kasi ang amin pong love ni Nanay Sita ay nilalanggam. Tumatamis. Ako po ay magpapatunay na walang sinumang tao ang pwedeng lumakad sa ibabaw ng tubig. Pero nung ako'y naging Kristiyano, nalaman ko si Peter pala ay pinalakad ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Wala pa si Peter noon. Israelite pa lang ang nandoon sa Red Sea. Kaya sa isip nila napaka-imposible. Yun yung sinasabing yung magagawa ng tao ay imposible, pero yung magagawa ng Diyos, posible. Na ang hindi kayang gawin ng tao ay nagiging posible sa Diyos. Nagkakaintindihan po tayo ngayon. Naririnig po ba ako dyan sa likuran? Sumigaw lang kayo ng hallelujah. Yon. Magpatuloy po kayo.
Sabi ni Moses sa kanila, no, patuloy silang maglakad. Ano ang ibig sabihin? Ibig sabihin, huwag na kayong huminto. Kumilos na kayo, ang sabi ng Lord. Bakit? Kasi ang pag-antala sa pagsunod ng Diyos, kasalanan. Hello? Kailangan kapag tayo ay sumusunod sa Diyos kahit mabagal, tuloy-tuloy. Yung bang sinasabing unti-unting mararating ang promised land. Amen po? Ibig sabihin, tumuloy na kayo kasi narinig na ng Diyos ang inyong panalangin. Maraming mga Kristiyano, nagpray na nagpray. Hindi alam, sinagot na ng Diyos yung kanilang prayer. Maraming hindi nakakaalam kasi ang focus pa rin nila ay doon sa problema ang kanilang dinudulog sa Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon kay Moses, dininig na ang inyong panalangin. Dininig na ng Diyos ang inyong panalangin. At ngayon ay oras na para maglakbay ng may pananampalataya. Paano? Paano, Lord? Aba, itong si Moises, sabi ng Lord siguro, di mo alam, ang tungkod nga ni... Bakit? Ano ang sabi riyan? Itaas mo ang iyong tungkod. Verse 16. Itaas mo ang iyong tungkod sa ibabaw ng dagat upang mahati ito. Ay, nakalimutan ni Moses, may dala pala siyang sagot. Ano ang nakita niya? May gagawin ng Diyos. Paano nga gagawin? Sinong gagamitin? Kaya sinabi ng Panginoon, itaas mo ang tungkod patungo sa dagat at ang dagat ay mahahati. Kung agad-agad nila yung ginawa at nanampalataya na sila ay makakatawid at makakalakad sa tuyong lupa, wala na dapat nag-complain. Pero kumisan inaalaw ng Lord para makita yung tunay na kalagayan ng ating puso. Kung paano tayo magtitiwala sa Panginoon, kung paano niya nakikita na sa kabila ng mga pagsubok na ito, na mga discomfort na ito sa buhay natin, magpapatuloy ka pa ba? Kapag nawalan ka ng hanap buhay, nalugi ang negosyo, nagkakaroon ng karamdamang malubha, magpapatuloy ka pa ba o mag-complain? Yun yung gustong alamin ng Panginoon sa ating mga puso. Kasi madaling magsalitang praise the Lord. Madaling magsalitang I love you, Lord. Pero mahirap makita, mahirap maramdaman yung hindi mo gustong mangyari ay nangyayari sa buhay mo. Hindi para pahirapan tayo ng Diyos, kundi gusto ng Diyos i-build up tayo para maging strong. Hello? Magiging ano na? Nakatanga sila eh. Ano kasunod? nakita ko yung mga mukha niyo. Amen? Maging strong tayo sa ating pananampalataya. At dahil magkakaroon tayo ng lakas para ipagpatuloy, i-apply ang salita ng Diyos. Amen po ba? Kung minsan nakakalimutan natin na gamitin yung salita ng Diyos sa mga paraan na kung saan akala natin normal lang yan. Akala natin normal lang yung nangyayari. Pero alam po ba ninyo, lahat ng nangyayari sa buhay natin, may purpose ang Diyos. Sabihin mo yan sa katabi mo, ang ganda ng plano ng Diyos sa'yo. Hindi man lang nagpasalamat, no? Ano ang sabi? Pag itinaas mo ang tungkod sa ibabaw ng dagat upang mahati ito at makatawid ang mga Israelita sa tuyong lupa.
What amazing story. Bakit? Kasi ang sabi riyan, ang tungkod lang pala ang kailangan. Hello? Tanong, ano ang hawak mo ngayon? Para makapagpatuloy ka sa iyong paglalakad, sa iyong pananampalataya. Tatay Larry, ang hawak ko ngayon ay beat. O di ba si Moises, ano ang hawak niya? Ano ang hawak ni Moises? Baston. Iyon yung pinagkukumpas niya doon sa mga pasaway na Israelita, yung mga maiingay. Sabi ng Lord, hawak mo Moises ang beat, ako hawak ko ang faith. Kaya kailangan bitawan natin ang beat, hawakan natin ang faith. Sigurado, makatawid tayo sa promised land. Amen po. Sure ba yon? Sure. Nakalakad ba sila? At ito, nakita natin, no ang sabi ni Moses, yung mga Egyptian na yan na nakikita ninyo ngayon, hindi na ninyo yan makikita. Kailanman? Paano nangyari? Habang sila ay tumatawid sa dry land. Tan-tananan, tanan-tanan. Yung tubig bumabalik. Yung mga humahabol sa kanila, nalulunod. Kaya sila ay namatay lahat. Walang nabuhay. Totoo bang nangyari? Nandoon ka ba? O di ba? Dahil... sorry. Nagjo-joke lang ako. Dahil sa pananampalataya nila, nangyari. At dahil sa promise ng Lord, nangyari. Father's Day naman, pagbigyan niyo si Tatay Larry. Ano ang tungkod? Ang tungkod ay simbolo ng authority. Ang tungkod ay simbolo ng kapangyarihan ng Diyos. Kapag ginamit mo ngayon, yung hawak mo ngayon, ang iyong pananampalataya, sigurado, lahat ng promise ng Lord according to His will, magaganap sa iyo. Magaganap sa iyo. Gusto ko lang sabihin, huwag tayong magpatrap sa nakaraan. Huwag. Yung mga nakaraan na yon. Kailangan yung hinaharap yung ating kakaharapin. At sumulong tayo, magpatuloy tayo na walang takot. Ibig sabihin, may takot man, pero nagpapatuloy. Daigin ang takot ng pananampalataya. Daigin ang takot ng katotohanan mula sa Panginoon. Amin po. Ayan na niyo sumagot. Pagkatapos, iwanan ang laban sa Diyos. Hayaan mong ang Diyos ang lumaban para sa iyo. At ito kapag ang Diyos ang hahayaan mong lumaban para sa iyo, hindi mo na hahabulin yung mga nakaraan tulad ng mga Israelita. Hindi mo na maalala yung mga nakaraan, kundi ang iniisip mo ngayon ay yung patutunguhan mo dahil may pangako yung Diyos sa iyo. May binigay siyang assurance. At kapag sa Panginoon tayo, meron tayong security. Hindi security bank. Sa mga sandaling iyon, kumisan kailangan nating tumahimik sa tindi ng mga problema at pagsubok. Hayaan nating ang Diyos ang kumilos. Amen po ba? Totoo bang nakalakad sila? Sabi ko nga kanina, nandoon ka ba? Ito ang patunay. Ang sabi po sa verse 21 ng chapter 14, uli, ang sabi, itinapat ni Moses ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat, magdamag na pinaihip ni Yahweh ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang dagat. Wow! Amazing! Amen po. Then, verse 22, ang mga Israelita ay tumawid sa dagat na ang nilalakaran
Ano raw? Tuyong lupa. Sa pagitan ng tubig, may pader. Ibig sabihin, secure ang mga Israelita sa kanilang journey. Why? Dahil ang Diyos ang kanilang kasama. Pag sinabing pader, ay sumisimbolo ito sa security ng Panginoon. Sa mga sumusunod sa Kanya, ay mayroon tayong kasiguraduhan na hindi niya tayo pababayaan. At ang nakakatuwa, kahit sabihin mo na halimbawa kapag nag-low tide, from high tide, nag-low tide, pag mawala na yung tubig, basa pa rin yung lupa. Tama? Pero sila, naglalakad sa tuyong lupa. Ano ang ibig sabihin? Hindi pa ba sila na-amaze doon sa power ng Lord? Kuminsan yun yung ating na mimislok. Yung power ng Lord. Kasi bakit? Ang higit nating pinapansin kuminsan ay yung mga bagay na ating dinadala araw-araw. Yung mga dalahin, yung mga natin sa buhay, temptation, testing, tribulation, hello? At yung mga di sa buhay. Sabihin mo nga sa katabi mo, ano ba yung mga di mo sa buhay? Disappointment, discouragement, despair, difficulties. Yan yung madalas nating naalala. At hindi natin naalala yung ginawa ng Panginoon nung tayo ay palayain mula sa lumang buhay. At tayo ngayon ay dalhin doon sa kanyang ipinangako na ano? Buhay na walang hanggan. Sabihin mo sa katabi mo, gusto mo ba na magkaroon ng buhay na walang hanggan? Kasama ng Diyos? Kailan mo gusto? Ngayon na ba? In God's timing. Amen po. Ipinapakita lamang ang dakilang kapangyarihan ng Panginoon sa ating buhay. Amen po ba? So, hindi lamang ang Diyos, ang mga Israelita, o ang Diyos ang nakakakita ng problema na dinanas ng mga Israelita. In the New Testament time, may mga alagad ang Panginoon na dumanas ng mga pag-uusig, dumanas ng kapighatian, pero si Paul and Silas Bernabe ay nagbigay ng encouragement sa kanila. So ibig sabihin, hindi lamang ang mga Israelita, even ngayon sa ating season, pwede din nating madanas yan. So kailangan natin ng kalakasan, kailangan natin somebody na magpapalakas sa atin. Amen po ba? Then ang sabi sa Acts chapter 14, verse 22, ito po tayo mag-end. Ano ang sabi? Pinalakas nila ang loob ng mga alagad at pinayuhang manatiling tapat sa pananampalataya. Bakit? Ang sabi, daranas muna kayo ng maraming kapighatian upang, saan papasok? Hallelujah! Bago ka pala makapasok sa kaharian ng Lord, kailangan ang dami-daming tapyas ang mangyayari sa iyo. Tatapyasan ka. Hello? Ipuprun ka para ano? Para suwak na suwak ka sa kaharian ng Panginoon. Amen po ba? So ibig sabihin, magpalakasan tayo. Maging matatag tayo sa ating pananampalataya. Manatili po ha. Kahit ano pong pagsubok. Kasi alam nyo kami ni Nanay Sita, kung pagsubok lang, marami na pong dumating. Pero, salamat sa Panginoon, hindi kami hinayaan ng Diyos na yung pagsubok ang magbabago ng amin pong pagmamahal sa Panginoon. Kundi yung pagsubok ang nagpatibay, hindi lamang sa aming pananampalataya, kundi maging sa aming relasyon bilang mag-asawa. Kaya, hayaan mo, sabihin mo sa katabi mo, patuloy ka lang. Magpakatatag ka lang. Tibayan mo ang loob mo. May Diyos na nagmamahal sa iyo.
Tayo po tayong lahat.